Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang komento ng ka-crypto natin dito na si Blacksheep, yan, Blacksheep 864, kung saan ay tinanong po niya kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nire-rehistro ni Ripple sa XRP bilang isang security kahit na natapos na ang kanilang kaso laban sa US SEC or Securities and Exchange Commission. Tama ang obserbasyon niya. Bakit nga ba tila nag-aatubili si Ripple na irehistro si XRP kung wala naman silang tinatago? Sa tagal po ng kanilang laban sa korte at ngayon na may partial clarity tungkol sa legal status ng XRP, dapat sana ay mas transparent na sila, hindi po ba? Pero bago po tayo magbigay ng opinyon, ay himay-himayin po muna natin ang mga mahalagang punto ng isyong ito at syempre pag-usapan po natin kung ano na rin po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano ba talaga ang naging kaso ni Ripple. Yan, para po sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa kaso ni Ripple. Nagsimula po ang lahat noong December 22, 2020 nang kasuhan po si Ripple ng US SEC. Ang akusasyon, si XRP daw ay isang uri ng security, kaya kailangang irehistro po ito bago ibenta. Ang mas matindi, pinunto po ng SEC na si Ripple mismo ang nagbenta ng malaking halaga ng XRP sa mga institutions of market. Yan, or hindi po siya dumaan sa bukas na exchanges or open exchanges. Kaya hindi po nakita ng publiko ang totoong galaw ng presyo. Sa madaling salita ay sinabi po ng SEC na may unfair advantage ang mga institutional buyers dahil nakabili po sila ng XRP ng mas mura kaysa sa market. At ito raw ay isang illegal securities offering. Ngayon ay ano po ang naging resulta ng kaso sa korte? Pagsapit po ng buwan ng July 2023, naglabas po ng partial ruling ang korte. Ang sabi po ay ang pagbebenta ni Ripple ng XRP sa secondary market tulad po ng exchanges ay hindi sakop ng securities law. Pero ang pagbebenta po nila sa mga institutions, lalo na yung direct sales, ay posibleng classified pa rin bilang securities. Ibig sabihin ay hati ang desisyon. Hindi pa tuluyang malinis ang pangalan ni Ripple. Kaya kahit na parang panalo po sila sa mata ng publiko, may parte pa ng kaso na hindi pa tapos. Ayan. At ngayon, ito po yung pinakamalaking tanong ni ka-crypto po natin dito na si Blacksheep 864. Bakit nga ba ayaw ni Ripple na irehistro si XRP bilang security? Kaya, yan. Bakit ayaw ng Ripple na irehistro ang XRP bilang security? Yan, security kung wala naman daw tinatago si Ripple. Bakit hindi na lang irehistro si XRP at tapusin ang lahat? Ayon po sa ilang eksperto, ang pagrehistro ng isang token bilang security ay may mabigat na epekto sa buong ecosystem nito. Una, kailangan pong sumunod sa napakaraming regulasyon mula sa SEC. Ibig sabihin ay kakailanganin ni Ripple na magbukas ng kanilang mga libro, gawing public ang mga financial statements at sumunod sa disclosure laws. Hindi po ito basta-basta. Pangalawa, kapag naging opisyal na security si XRP, hindi na ito basta-basta mabebenta sa exchanges gaya po kay Binance or Coinbase. Karamihan sa mga exchanges ay hindi license para magbenta ng securities. Kaya posibleng mawala sa XRP sa maraming exchange listings kung sakaling marehistro ito bilang security. Ikatlo, ito ang pinakamahirap. Baka tuluyang mawala ang decentralization narrative ni XRP. Tandaan, isa po sa mga pinaglalabanan ng mga crypto projects ay ang decentralization. Kapag opisyal na naging security si XRP, lalo nitong pinapalakas ang argumento ng SEC na si Ripple talaga ang may control sa buong network. Kung ganon,
parang inaamin na rin ni Ripple na centralized itong si XRP. Ngayon ay palitan po natin yung kanyang view, kung saan ay check po natin yung market cap data ni XRP, kung saan ay yan sa kasalukuyan ay nasa presyong $2.16 itong si XRP, kung saan ay umangat po siya ng 0.04% nitong nakalipas na araw. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ngayong may ganitong issue ay mahalagang tanungin po natin kung paano po tayo maaapektuhan dito. Una ay maaari pong bumaba ang tiwala natin kay XRP kung patuloy itong nagiging sentro ng mga kontrobersiya. Kahit may partial win itong si Ripple sa korte, kung hindi pa rin po sila transparent, maaring mawalan ng gana ang mga retail investors. Pangalawa, kung sakaling tuluyan ng kilalanin sa korte si XRP bilang security at wala itong proper registration, possible po itong matanggal sa mga centralized exchanges, syempre dito sa Pilipinas. Yan, maging dito sa Pilipinas. Hindi po malayong mangyari na mawalan tayo ng access kay XRP, o kaya ay lumipat ito sa mga mas regulated platforms kung saan ay mas mahirap mag-trade. Pangatlo ay may risk po sa presyo. Kapag may bagong ruling ulit na pabor sa SEC, babagsak po ulit si XRP. At kung may illegal nang kapag may illegal nang ginawa itong si Ripple noon, baka dumami pa ang lawsuits o class actions laban sa kanila. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa isyong ito ay may bigat ang tanong ni Blacksheep 864 dito. Bilang isang malaking kumpanya, dapat sana ay mas transparent itong si Ripple sa kanyang mga kilos. Kung wala po silang tinatago, wala dapat silang ikatakot sa rehistro or registration. Pero naiintindihan ko rin ang kanilang takot. Ang pagrehistro ng isang crypto bilang security ay parang pagpasok sa isang maze na puno ng legal traps. Sa kabilang banda, bilang investors, hindi natin dapat kalimutan na kahit gaano pa kasikat itong si XRP, hindi ito exempted sa accountability. May karapatan po tayong magtanong, may karapatan po tayong humingi ng transparency, at higit po sa lahat ay may karapatan po tayong piliin kung saan natin ilagay ang ating pera. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.